Tinawag na scam ng prosekusyon ang paggastos ni VP Sara Duterte sa kanyang confidential funds noong 2022 hanggang 2023. Agad naman niyang pinalaga ng defense team. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, ano ang tinalakay sa paglilitis ngayong araw at bakit sinabi yan ng prosekusyon? Jiggy, sinabi nga ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan yung mga katagang scam doon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ngayong araw na ito. Tingin kasi ng prosekusyon, base doon sa testimonya ni COA Auditor Roderick Wamil, mukhang hindi raw naipaliwanag ng maayos ng Office of the Vice President gayon din ng DepEd kung paano nila ginamit yung kanilang confidential funds sa ilalim ng paumuno ni VP Sara Duterte. Pero yung sinabi ni Attorney Capunan kaugnay sa pagiging scam, agad pina-strike off the record ng defense panel, bagay na inayunan ng presiding officer ng impeachment court. Balikan natin yung bahaging yan ng impeachment trial kanina. Panoorin natin to, Jiggy. Miski nakalagay sa particulars, Mr. Witness, na ang pinaggamitan ng confidential funds are maintenance and other operational expenses, sinertify ng Vice President at na ginamit ito sa confidential funds. Yun ba ang ibig sabihin ng signature ng Vice President, Mr. Witness? Based on these documents po, yun po yung sinertify ni Vice President. Ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So stricken, Move to strike. So stricken from the record. No. Samantala, Jiggy, sa impeachment trial day 12, inusisa na rin ng prosekusyon ang tungkol naman doon sa confidential funds ng DepEd. Simula 2022 hanggang simula doon sa tatlong quarters ng 2023, nagkakahalaga ng 112.5 million pesos. In-implement yan under ng supervision ni VP Sara Duterte nung siya pa ang secretary ng DepEd. At base doon sa ipinasa ng DepEd na physical and financial plan, kabilang daw sa pinagkagastosan ng confidential funds na yan ay yung counter-insurgency program. So ano ba yan? Yan ay para daw mapigilan na ma-recruit yung mga teachers, mga guro at mga estudyante ng komunistang grupo, leftist group at ng NPA. Ginastosan daw yan, Jiggy, ng tig 9 million pesos. Yung counter-insurgency program na yan, 9 million pesos kada quarter doon sa tatlong quarters na yan noong September 2023. Kabilang din sa pinagkagastosan noong confidential funds ay yung anti-terrorism, anti-extremism programs sa mga eskwelahan. Pero ang nakitang butas dyan ni Attorney Wamil ng COA ay hindi naman daw naka-indicate doon sa ipinasang plano ng DepEd ano mismo yung aktibidad na gagawin para ma-implement yung mga programs na yan kung saan ginamit yung confidential funds. Balikan natin yung bahagi yan ng impeachment trial. Panoorin natin to, Jiggy. Ano yung illegal activities na gustong eliminate ng DepEd? Wala po silang binigay na listahan. Increase and heightened conduct of surveillance activities to prevent illegal activities. Again, Mr. Witness, may listahan ba or document ang sinabmit ng DepEd para patunayan na ginastos nga ito? Wala po silang sinabmit. Jiggy, isa pang paglabag na nakita ng COA ay dun sa disbursement voucher ay makikita daw na bahagi ng confidential funds ay ginamit naman pang-replenish doon sa tinatawag na MOOE o yung Maintenance and Operating Expenses. Sabi ng COA, hindi pwede yan dahil wala daw yan sa listahan ng mga pwedeng paggamitan ng confidential funds. Jiggy. At may ano pa yung mga ebidensyang inilatag ng prosekusyon sa paglilitis? Doon bago nila tapusin yung pag-direct examination dito nga kay Attorney Wamil, parang may summary na ginawa yung prosecution kung saan inisa-isa nila saan ginastos, base dun sa mga dokumentong ipinasa ng OVP at ng DepEd, saan ginastos yung confidential funds na yan noong 2022 hanggang 2023. Basahin ko lang yung iba sa kanila kasi para tama yung amount natin. For example, ginamit yung confidential funds, both OVP and DepEd, sa reward sa mga informant na umabot sa 34 million pesos.
Nariyan yung pagbili ng supplies pero hindi naman dinetermine ano mismong supplies yan. Pero may purchase of various supplies na nagkakahalaga ng 11.8 million pesos. Merong rental ng mga sasakyan na ginamit di umano sa mga related na confidential activities na 10 million pesos. And then 500,000 pesos para sa pagbili ng mesa at mga upuan. And then 3 million pesos para sa pagbili ng mga desktop computers at printers. Pero sa testimonya nga ni Attorney Wamil, ang sinasabi niya, walang enough na dokumento na ibinigay para patunayan at magsuporta kung paano ginastos yung confidential funds na yan among those in the list. Kaya ang tanong ni Attorney Kapunan, paano iilalarawan ni Attorney Wamil yung ginawang paggastos sa confidential funds ng OVP at ng DepEd sa ilalim ng supervision ni VP Sara Duterte. Balikan muli natin ang bahagi niya ng impeachment trial. Panoorin natin to. Unnecessary, hindi kailangan. Excessive, labis. Extravagant. Maluho. Ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant. At lastly, unconscionable. Sabi ni Attorney Virgil, kasuklam-suklam. Saan, if at all, itong mga binasa ko, saan babagsak itong Under po the irregular expenditures. irregular? Dahil irregular po siya dahil hindi po siya compliant or hindi po siya hindi po siya compliant with the provisions of the Joint Circular 2015-01, which is an issuance po of the COA, the DBM, the DILG, the GOCC, GCG, and the Department of National Defense rather. At may ano pa yung mga inilahad ng testigo na co-auditor sa trial? Ikinuwento rin ni Attorney Wamil kanina, Jiggy, na pinapunta siya sa isang meeting noong September 2023 kung saan naroon di umano in attendance yung Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez, Attorney Michael Powa at ilang opisyal ng COA. Doon tinanong daw sila tungkol sa liquidation process at may hiling na kung pwede daw audit query na lamang ang ibigay or i-issue sa DepEd at hindi yung tinatawag na yung AOM, yung Audit Observation Memorandum. Yung AOM kasi, Jiggy, ang ini-issue ng COA sa mga tanggapan o opisina ng gobyerno, nakikitaan ng mga butas o discrepancy sa kanilang paggastos ng pondo. Pero hindi raw sinunod ng COA yung hiling nga sa kanila ng di umano yung mga opisyal ng OVP at nag-issue pa rin sila ng AOM sa DepEd noong 2023. Nag-issue din sila ng Notice of Suspension sa OVP at nag-issue rin sila ng temporary notice of disallowance sa OVP taong 2023 din, Jiggy. Yan muna ang latest sa impeachment trial. Day 12 na tayo, Jiggy. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mian Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.